Hello, bago ako matulog, gawa muna tayo ng isang tutorial na photo enhancement. Render enhancement dito sa Photoshop. Okay, let's start. So, pag open mo ng Photoshop, actually, pwede mo naman siyang ma-drag yung image ito. Ito kasi all render ito na akin eh. Okay, pwede mo siyang ma-drag dito. Tapos, yun nga. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya Photoshop. Okay? Or enhance kumbaga. So, ito yung raw render na akin sa ang gamit ko pa lang software sa pag-render is 3ds Max at saka Photoshop. Corona Rendering Engine. Okay? So, sa nakikita ninyo, medyo okay naman siya at siguro konting touch ata lang. Kasi parang okay naman. Konting liwanag, konting contrast. Tsaka ayusin ko lang yung mga grass, yung stone, medyo kalat. Ganun, okay? So, once na nalagay mo na siya, hindi mo galawin yung original render mo para at least kapag gusto mo siyang balikan, dyan pa rin. Okay? So, drag ko to. Ito kasi, yung part na to is new layer. Yan. Kapag ilagay mo yung mouse mo, may lalabas na information ba? Create new layer. So, pwedeng dito, drag mo siya or Control J. Okay? Try natin Control J kung lalabas. Yan. So, naging layer 1 siya, no? So, ang gusto kong edit dito is ito, yung mga stone. So, medyo lumag pa siya. So, ang gagawin natin yan, ito. Gagamit ako ng stamp tool. Ito yan. Yan. So, kuha ko dito ng source sa ibang part ng grass para tabunan natin to, ang part na to. Pero kasi nasa edge siya, no? So, ang mahirap dito is baka maging flat siya dahil na yung stone is nasa edge. Try natin na. So, ito yan. Hanggang dito lang yung lagay kong stone. So, make sure ninyo naka-smooth lang. Hindi siya full na hardness. Right-click mo to. Lalabas yung settings ng brush ng clamps tool ba. Ito. Yan lang, okay. Kuha ka source, press mo yung alt, tapos dito, ayan. Tignan nyo kapag magano ka, kapag mag-click ka dito, may namalabas na cross dito, banda. Kasi dyan yung kinokopyahan niyang source, ayan. Ayan. Okay. Actually, meron ako ditong isang brush na i-download sa Google na grass. So, add natin siya para, so, yun, wala pa pala. Add natin siya dito para magamit natin dito sa mga edge. Ito yun. Right click ko lang yung gear na to. Ay, hindi pala. Left click pala yung gear na to. Tapos meron itong check ko nga ito. Glass Photoshop brush. Download ko to. Append lang para magdagdag siya dito sa ano natin. Sa mga options ng brush. Okay. Pili ako dito. So, naka-automatic siya as pinakamalaki. O I think 2.5 ata. I mean, hindi naman siya malaki pero malaki na. So, bawasan natin. Ito yun. Yan. So, actually itong gas medyo hindi ko gusto. Pero, half the iba. Ito yan. Try natin. Tapos bawasan ko yung size yan. Ito yun. Parang tama-tama siya. So, click ko dito. And then, kuha ko lang source ulit. Di ba, hindi siya naka-align. So, ang gawin natin, right click ulit. Ikutin ko to. Yan. Yan. Check nyo kung align na siya. Yan. Once na okay ka na dyan, bitan pa natin. Kasi, para magbagay sa grass natin. Yan. So, click ko sa labas. Or dito. Pwede na dito ata. Source ulit. Yan. Yan. Para meron ko ng grass sa gilid. See? Parang hindi na siya magiging parang fake ba. Yan. Isa sa mga technique yan. Yan. So, okay na dyan. Ito din. So, hindi ko na ito palitan kasi parang maganda siya. Yan. Balik ko siya sa dati. Kuha ko ng source dito. Saka ganyan. Yan. Pantay ko lang. Yan. So, okay. So, once na okay ka na dyan, for example, no, at ito naman, gusto mo tong paliwanagin itong part na to sa loob. So, ang gagawin natin is magmamasking tayo. For example,
mag-add ako ng adjustment ng brightness. So, di ba kapag mag-adjust ka, lahat liliwanag, di ba? So, ang gagawin natin yan, ang itong part na to, di ko to, gagawin ko siyang i-black. So, gagawin natin, punta ako sa select, ata, wala siya dito. Ito kaya. Hindi malabas yung inverse. Ito yun, no? Invert na lang. Control I. Control I mo sa keyboard mo. Yan. So, naging black siya ulit, no? Para lumiwanag yan siya, ang gawin natin, mag-brush tool ako dito or eraser tool. Depende sa'yo. Make sure ninyo na naka-white ito sa likod ng black. Kung hindi, switch mo lang siya ito. Kung wala kang makitang white dito or black, click mo lang yung likod, tsaka palitan mo lang ng white. Yan, lalabas tong background color. Yan. Tapos, pwede ka na mag-start ng paint. Ay, sorry, naka-brush pala. So, dapat eraser. Kasi kung ano yung sa likod, yun ang ipapakita niya. Yan o. Yan. So, undo ko muna. So, ang gawin ko dyan, lakihan ko siya. Yan. Tapos, soft ko lang. Yan, mga ganyan. Tapos, lagyan na konti. Yan. Yan. So, limuwalag na yung area na to. Tapos, kung gusto mo sa yung refine siya, kailangan mo siyang i-zoom. Yan, ganyan. Ang napakita ko sa inyo ngayon is manual to Meron kasi itong mabilis na paraan. Yan. Click ko to. Click ko dito. Dapat make sure nyo naka-activate yung shift button sa keyboard nyo para maging straight siya. Yan. Wala na. Yan is manual tayo. Yan. Click ko dito. Tapos lagay ko sa taas. Click ko dito. Yan. Yan siya. Tapos pwede mo na siya lagyan konti para mas mabilis. Yan. So, medyo nasa-soften yung part na to sa taas. So, ang gawin natin, taasan natin yung hardness para hindi siya masama. Undo lang natin kung magkamali ka. Yan. So, mga ganitong part, kita mo naman siya. Yung katabi ng P, hindi ko alam kung ano to eh. Para malaki at maliit. Yung katabi ng P, yung sa may right side ba, ito yun. Maliit, malaki. Sa keyboard. Hindi ko alam kung anong pangalan sa keyboard nito. Basta katabi siya ng P. Ano na lang, check na lang. Okay. Teka. So, next, ganyan. Kaya mo siya. Yan. So, ganyan, maliwanag na. So, sa nakikita ninyo, medyo hindi siya balance kasi masyado itong maliwanag dito kaysa sa labas. Ang gawin natin, punta tayo dito. Yan. Sa properties, adjustment ng brightness. Tapos baba natin. Yung tama lang ba? Ganyan lang. Na magtugma yung shadow tsaka shadow dito. Ganyan siya. Tapos, meron pa isang problema sa image ito. Ito yung tinatawag na bleeding. Ito. Ang nangyari kasi nito is, yung sa likod nitong roof na to is may color violet yan. Na hindi na inalagyan ng black or white na kulay. Kaya nagkaganito. Yun isa sa mga problema yan, violet. So, para mawala yan, ang gawin natin is ganito. Dito. Isasaturate ko siya. Ganyan. Di ba lahat na kasama. Para hindi siya maging kasama, click mo to, yung white part, tapos control I. Yan, itin ulit. No? Kasi yung ginawa natin dito sa brightness. So, erase ulit. Make sure naka-white dito sa likod. Tsaka yan. Yan. Nawala na yung violet yan. See? Para natin kung pwedeng straight. Yan. Gawin natin yung M. Ito, marquee tool. Click mo yan. Click ko to. Para yan na yung i-edit niya. Ay, sorry. Yan. Tapos eraser. Click ko to eraser. Yan. So, yan. Wala na siya. Diyan sa kabila. Alisin natin yung violet. Kasi iba pang part ng bahay. Baka meron ka dyan makikita color green.
sa mga ceiling, color green, color brown, parang ganon. Yan. So, once okay ka dyan, o kaya kontento ka na dyan, so mag-focus tayo sa background. So, di ba, medyo ano siya na medyo hindi siya tama, o kaya kailangan mo siyang i-adjust. So, ganito gawin natin. Punta ka dito, view and saturation. Dito, meron ka dito makikita mga kulay sa master. Blue, cyan, green, mga ganun. Try mo blue. Try mo sa enhance. Yan, mag-iiba siya yan. Yan. Tapos, bawasan natin yung yung as in brightness, diliman. Pero may mga part na area ng bahay na nasali sa editing ba. So, pwede magawa ng paraan yan mamaya. Ganyan, kaya ko yung yan. So, sample, okay ka na dito, no? Sample na. Hindi naman perfect kasi depende sa monitor na titingnan natin eh. Yan. So, once okay ka dyan, try natin siyang uli, control I. Bumalik sa dati, di ba? And then, i-laser tool ulit. Make sure naka-white sa likod ng black. Ito kasi yung forehead. Tsaka, forehand tsaka backhand data. Or foreground or tsaka background. Yan. So, delete ko na yan. Make sure na ang hardness nyo is nasa 0 para yung mga part na dito, hindi lahat mano niya. Yan. Yan lang. Okay? So, hindi niya masali yung mga window, sa baba, mga blue. Hindi niya masali. Ganyan. Ganun. Okay? So, once na okay ka na sa image mo, ang next natin gawin is, nasa natin yung image. So, manual tayo Meron kasi pag ginagamit ko dito So, yan. Dito, mag-add ng brightness contrast. So, actually, minsan ang gusto ko is level, hindi yung brightness contrast. Ito yan. Babaan ko dito. Yan. Ilalabas yung black, tapos atras ko. Yan. Yan. Darken siya, tsaka mag-lighten siya. Parang ganun. Yan. So, di ba parang dumilin dito ang part na to. So, pwede tayong adjust dito. Yan. Parang ganun. Yan. So, and then, kung gusto mong edit yung pagka-green ng ng grass, pwede din. Ganun pa rin. View, tapos green. Yan. Maging yan mga part ng green. Yan. Yan, meron mga brownish or yellowish yan. Yan, narain nyo lang. Yan. Gumanda siya lalo yung grass niya. Yan, yung ibang part kasi na is yellow. So, tayo natin dito yellow. Yan. Yan. Yan siya. Yan, so I think okay na ito. Pero, meron pa isang option na auto-adjust lang yung kulay niya. So, ito yun. Punta tayo dito sa curves. Dito, meron ditong option sa baba. I think, hindi dito pala. Ito, sa taas yan. Yung parang 4 na arrow na to, 4 na line pala. Click mo yan. Punta ka sa auto options. Make sure nyo, nasa-select nyo to. Ito. Kasi check ko muna ulit. Auto options. Yan. Make sure naka-snap to. Tapos ito yung fine and dark light colors. Okay? So, okay ko lang. Usually, yung ginagawa dito is ito. Ito yun. Ito yata Hindi, mali. Ito pala sa gitna. Yan, tama. Actually, hindi mo kailangan gamitin to Ang ginagawa ko nito lang, auto na lang. Yan. Ulitin natin Sample, magbigay ako ng curves. Di ba na-check natin dito? Okay, click ko lang auto. Yan, siya na mag-adjust ng kulay ng buong scene mo. Yung blue, nakataas na. Yung red, bumaba. Parang ganun ba? Yung green, medyo bumaba na konti dito. Part na to. Parang ganun. Yan. So, kung okay yan dito, clouds naman siya. Pero kung, for example, lagyan mo siya ng clouds, no? Clouds. So, kung gusto mong clouds, maghanap ka sa Google ng mga PNG ng clouds. Yung walang background. Pero dito. So,
Tignan natin. Ito yung model. Nag-download ko dito ng mga clouds na PNG. Ito. Yan. For example, ganyan. Drag mo lang siya dito sa scene mo. Place lang. Tapos, dali mo sa taas. Yan. Itan mo. Yan. Make sure ninyo, yung highlight ng clouds is nakaharap sa sun. Kasi siyempre, lumilima lang siya para ganito. Yung sun lang dito, ganito. Pag ganun. So, yung dapat yung highlight dito din. Okay? Yan. Tapos isa pa. Ito. So, yung head sa kabila. So, ikutin natin to. So, para maikot mo siya, ganito yan. Click mo dito. Press mo yung shift. Make sure nyo naka-snap sa gilid. Shift. Press mo yung alt pala. Sorry. Not shift, alt. Click mo yung dito. Para mag-rotate siya. Yan. Click mo dito. And then, enter. Or enter sa keyboard mo. And then, Control T para mag-resize. Or, click mo to. Ay, hindi. Ito, click mo to. Yan. Make sure niyo nakapindot yung shift para ano siya, hindi siya mag-deform ba. Yan. Kasi kapag wala to, ang shift, ganyan siya. Yan. Off mo lang din kung hindi magamitin. Yan. Ito yan. Yan. Enter. Okay. For example, may lumagpas na clouds na parang ganito. Sample lang. So, gusto ko siyang alisin. Ang panggawin mo dyan is i-mask mo siya. Ganito. Click mo yung clouds na gusto mong alisan ng sobra. Ito yun. Click mo to. Yung parang box na may circle. Tapos, di ba white siya na? So, lumalabas siya. So, gawin natin, ilagyan natin ng black. So, kasi nandito yung black sa may taas, sa foreground. So, kailangan natin gamitin is yung brush. Yan, wala na siya. So, make sure yun naka-soft ka para smooth na ba. Yan. Mas maganda lakihan mo yung ano mo. Yung value ng brush. Yan. Yan. Okay. Ito na. Ito na yung output na gusto mong i-save. Tsaka mag-save ka. File, save as. Tsaka first, Photoshop muna. Tapos after nyan, save mo. Tapos next, save uli. JPEG na. Yan. So, paba ako nung gusto mong pangalan. Tapos save lang. Kung saan gusto mong save. Okay? So, hopefully, meron kayo natutunan dito sa ating Photoshop rendering enhancement. Photo rendering enhancement sa Photoshop. Okay? So, kapag meron pa kayong gustong matutunan, mag-message kayo sa akin at try kong gawan hanggang kung alam ko yung gusto nyong papagawa. Okay? Salamat sa panood. Paalam.